nasunog mga sangkay ang isang opisina ng DPWH o isang building po ito. At ngayon mga sangkay, pinag-uusapan ano nga ba talaga ang nangyari sa building na ito. May mga dokumento ba dito na nasunog? Mga sangkay, usap-usapan nga po ngayon itong isa pong building ng DPWH no, na nasusunog ngayong araw. At ngayon, mga sangkay, di ko alam kung naapula na po yung apoy, pero ayun nga po, nakapagtataka lang, no? Bakit kaya nasusunog? Ang tanong dyan, nasunog ba ng kusa ito? Or may may nangyari na hindi sinasadya kaya nasunog? Or may nagsunog? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook ngayon, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Guys, ito po yung viral ngayon. Ayan. October 22. Yan po ang opisina. Ito po ay building ng DPWH sa EDSA Kamuning, Quezon City. Zoom. So ngayon, marami tuloy ang haka-haka ng maraming mga kababayan po natin na hindi na rin po natin masisi yung netizens kung bakit ganun. Kasi nga po, sobrang ano lang, bakit ganon? Bakit DPWH building? Ayan, sunog yung mga documents. Nakakairita, sabi naman ng isa. This is a mission you can call as clean up drive. You can intentional to burn? The easiest crime to commit, but the hardest crime to solve. Answer? This is what you call clean as you go. Quezon City, sabi naman senyora, Quezon City contractors mark safe. Tatalino is on the move. Babay na, ebidensya, sabi dito mga sangkay. So, di ko pa alam kung meron ng statement ngayon si Vince Dizon, pero nakapagtataka lang mga sangkay, no? O, ayan, ito po mismo yon. So, mga kapuso, no, nagpapatuloy pa itong sunog, no? Yan, makapat pa yung puso sa mga oras na ito dito sa DPWH. Grabe, tingnan nyo, oh. Barag-barag na. Research and standard. So, sa mga oras na ito, talagang nagsisikap pa rin itong mga kagawad ng pamatay sunog para tuluyang maapula itong apoy. Nasa ikatlong palapag pa rin, no? Hanggang sa mga oras na ito, itong makapal ng usok na pinanggagalingan, nasa ikatlong alarma pa rin. Makikita naman natin yung pagsisikap nitong mga kagawad ng pamatay sunog sa mga oras na ito para tuluyang maapula itong pinanggagalingan ng apoy. Sa initial na informasyon natin, nagsimula ito sa bandang Kisame sa ikatlong palapag. Kisame daw nag-start. At sa ngayon, tuloy-tuloy yung pagsisikap. Pinagbabasag na yung mga salamin. May mga kagawad na ng PFP na nandun sa ikatlong palapag at meron na rin mga volunteer nagtutulong-tulong doon sa pinakataas. At sa ngayon, talagang tuloy-tuloy pa itong ginagawa na pagpunterya ng mga kagawad ng pamatay sunog. Itong building na to ng DPWH sa Quezon City, buka pang bago, no? Mukha pang bago. Ang nakapagtataka lang, bukang walang fire alarm system or fire sprinkler para na sa ganon, nakatulong sana na hindi. Kita nyo? Walang mga pamatay sunog sa loob ng building na ito. So nakapagtataka, mismo ang reporter ay nagtataka anong meron. May mga sinunog ba dyan na mga dokumento? May mga mahalaga bang dokumento dyan na ebidensya sa mga buhaya? Na kailangan masawata?
Grabe. Dito nyo makikita mga sangkay kung how powerful these people, no? Kung totoo man na may mga dokumento dyan na, well, building po yan ng DPWH. Malaman, may mga documents talaga dyan. Hindi naman nila pwedeng ilagay yan sa ibang building. So, dyan. Grabe. Lahat talaga gagawin ng mga pambihira yan. Na lumaki itong apoy. Pero malalaman natin yan. Dahil lang gusali na to, may nakalagay pa na ISO 9001. Ibig sabihin, dumaan dito sa mataas na standard. Pero nakapagtataka na bakit nangyari itong sunog na to. No? Kita nyo? Nakapagtataka na nangyari yung sunog. Why? Ano ang meron? Nakakagigil eh, no? Grabe. Isipin nyo, ganyan kalala. Ako, wala naman akong sinasabi na talagang yun na. May mga ano dyan, may nagsunog. Pero, ang masasabi ko lang, malala, matindi ang sindikato na nasa likod ng korupsyon na to sa ating gobyerno. Lahat gagawin nila para lamang po, para lamang maitago ang kanilang kalokohan. And I don't know what happened, guys. We don't know kung ano nangyari dyan. Pero, malamang sa malamang, lahat tayo may ideya na kung bakit. Ito yung statement ng DPWH. The DPWH confirms that no documents related to the ongoing investigation into the flood control anomalies were in the Bureau of Research and Standard building that caught fire in Quezon City today. The DPWH is responsible for the conduct of research, studies, pilot testing, and formulation of policies of government infrastructures projects. Ano yung sabi nila? Wala naman daw nasunog na mga dokumento. Alangan naman din sabihin nila na may nasunog. Di ba? Dapat may ebidensya. Dapat tingnan yung ebidensya. May picture dapat. Ito yung mga dokumento, walang nasunog na dokumento. Ito guys, sa tindi nito, sa tingin nyo, walang nasunog? Ayan sa ganyang kalalang apoy, walang nasunog na dokumento. Maniniwala ba kayo dyan? Initial findings indicate that the fire originated from a computer unit inside the materials testing division that reportedly exploded. So, sa computer daw po. No employees were harmed during the incident. Pero kayo guys, ano sa tingin nyo? Sinadya o hindi sinadya? Kasi yung paliwanag nila dito, ayan nagtawag dito. Nagtakip agad wala daw pong, kasi yun ang hinahanap ng marami. Ano yun? Sunugan ng dokumento? At hindi po ito, tatandaan nyo DPWH, hindi po natin masisi ang taong bayan bakit kwene-question nila kayo. Dahil nga, may investigasyon ngayon sa DPWH. May mga dokumento na kinakailangan na makita. May mga ebidensya na kailangan maitago o maproteksyonan. Then, ito na, nagkasunog. Ano mayroon? Ito ay tanong lamang. Yung taong bayan, naghihimutok. Yung taong bayan, bad trip ngayon. Nagkakasunugan na ng files. Alam na mga ganyang galawan. Sa bagay, kayong mga buhaya dyan, sunog na mga kaluluwa nyo. Pwedeng may nagpasunog. Pwedeng ganun. Pwedeng may nagpasunog. Pwedeng may nagpatira na isang buhaya na nandun yung ebidensya. Pwedeng ganun. Grabe, no? So, yun lang.
Alam nyo, kapag hindi nyo naproteksyonan itong mga documents at hindi nyo inayos itong ginagawa nyo sa DPWH, magagalit ang taong bayan at huwag nyong hintayin na magkaroon ng gulo sa Pilipinas dahil delikado. Nagpapasensya ang taong bayan ngayon kasi naniniwala sila kay PBBM na may magagawa dito. Kasi siya naman po ang dahilan kung bakit lumabas to lahat Siya ang nagsiwalat nito, si PBBM Kahit ako, nagtitiwala ako sa Pangulo. Pero sana, mabigyan linaw to, anong nangyari? Nakapagtataka kasi sabi dito, mukhang bago yung building, maayos naman ang building. 'Di ba? Ay, nako po. Well, ano ang inyong opinion tungkol po dito? Grabe, no? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.